Sabi ko nga sabi ko, ang buhay ay parang cycle lang yan siya. Paulit-ulit, pabalik-balik. Matutulog, gigising, gagawin yung mga bagay-bagay na sa araw-araw na ating buhay, kailangan natin gawin. Paulit-ulit, ulit-ulit. Minsan naisipan nyo ba guys na ganito lang ba talaga ang buhay ko? Gigising sa umaga, mag-iisip ng kung anong ganap ko na naman today, anong gagawin ko na naman today. Maliban sa nakagawian ko na, ano man ang ginagawa natin sa araw-araw. Wala na bang pagbabago? Yan, parang sa ating gobyerno, minsan naisipan din natin, wala na bang pagbabago? Ganun din pala guys sa ating buhay. Minsan naiisip, natatanong natin yung ating sarili kung may pagbabago ba siya. So parang malabo naman yung mangyayari guys. Kasi kung halimbawa ang isang tao hindi siya nakapag-aral, hindi nakatapos ng pag-aaral, so malabo naman yun guys kung galing siya sa pagiging taong bahay, mag-uopisina siya guys, di ba? So gets nyo ba ako guys? Parang ganun. So sa totoo lang guys, gigising ko lang talaga dyan. Yan, medyo manas pa yung aking mukha. Yan, medyo taba pa ng aking mata guys. Kasi naghilamos lang ako niyan guys. So konting pungas-pungas pa lang talaga. Naghilamos lang para magkaroon ng buhay, magkaroon ng life yung aking morning. So napagtanto ko guys, kailangan ko lang magkaroon ng energy na aking magagamit sa aking paghuhugas ng plato. Char! Kasi ang daming hugasin. Ayan. Every morning guys, yung routine ng buhay ko is yan. So kung hindi ako pupunta sa labas para mamili ng pagkain, ayan, yan, diretso ako dyan. Diretso sa lababo. Yan ang pinaka-opisina ko guys. Yung kusina. Lilinisin yung kalat ng the last night na kalat. Ayan. So, ayun. So, ang nangyari kasi guys, late na yung aking mga junakis matulog. Late na rin silang kumakain. So, ayan, tambak yung mga hugasan dyan sa lababo. So, yan ang ginagawa ko na talaga guys. Kapag hindi ako lumalabas, parang mamalingki. So, yan, yung mga tumbler. Ayan, dahilira lang yan dyan guys tuwing umaga. Tapos, lilinisin ko. Tapos, ilalagyan ulit ko mamaya ng tubig yan. So, ang ginagawa ko guys, sabay-sabay ko lang siyang linisin. So, yun na nga guys, na-realize ko na masarap pala talagang mabuhay guys, lalo pag may pagkain. Diba? Naisip rin ba yung naisip ko guys? Masarap mabuhay pag may pagkain. Parang feeling ko, this is it. This is the life that I want to be. Char! So, yan guys. Yung ang point ko doon guys, magiging kontento at happy na lang tayo kung anong meron tayo ngayon. Ayan. Huwag tayo masyadong maging into mapag-asam or ano man ang mga bagay-bagay na ang hirap natin abutin hanggang sa magkakaroon na tayo ng mga side effects. Ayan. Mga side effects, hindi lang yung mga gamot guys na iniinom ng tao para magka-side effect. Kundi yung mga dulot din ng mga iniisip natin guys sa araw-araw. Ayan, dami tayong iniisip.
na isip lang tayo ng isip, tapos hindi na pala kaya ng 10 daliri natin. Yung utak natin, isa lang. Nandyan lang yan sa ulo natin, nag-iisa. Ayan, yung utak natin, umaandar ng umaandar. Tapos sabayan pa ng puso natin na iisa lang. Masyado tayong emotional minsan. Ayan. So minsan natadaig yung utak natin sa ating nag-iisang puso. Nagiging emotional tayo, nagiging manhid tayo, nagiging mainitin yung ating ulo. Ayan. So minsan nagtatalo yung puso at isip natin, guys. Kaya ang resulta, yung buong katawan natin, yung mga aksyon natin, ayun, nahulog pa siya. So hindi naman clumsy siya, guys. Aksidente lang talaga siya, nalaglag. Banlawan lang na ulit. So tuloy-tuloy lang tayo doon dito sa ating pagkikipag-sharing. Ayan. Sharing tayo, guys. This morning, Sabado. Ayan. Life update pala tayo, guys. March 2 na ngayon, guys. 2024. Ayan, kumusta naman yung buhay ninyo dyan, guys? Naghuhugas din ba kayo every morning? Ayan. Hindi naman yan big deal yung paghuhugas. Masaya ang maghugas, guys, kasi naghuhugas nga, nalilinis. Ayan. Super happy tayo maghuhugas, guys. Huwag tayong magdabog, huwag tayong magsama-sama ng loob. Happy tayo, guys. Ako happy ako. Tingnan mo, natawa pa ako niyan, guys. Kasi itong anak ko, minsan binibiro-biro ako. Ayan. Bubulihan kami, tutoksuhan, biro-biroan. Ayan. So, ayan. So, tuloy-tuloy lang ako sa aking kwento, guys, for today's video. Ayan. Minsan, naiisip ko din na ano kaya yung life ko kung halimbawa nakapagtapos ako ng pag-aaral, ayan. Siguro nasa office ako pag Monday to Friday, ayan. Tapos pag katulad niya yung weekend, siyempre sa bahay ako, kagaya niyan ginagawa ko, naglilinis, ayan. Tapos naisip ko rin, ano kaya kung nagiging business woman ako, ayan. So, siguro yung pipiliin kong business yung lagi lang akong sa bahay din. Ayoko naman yung lagi akong yung mga business na nagbubuhat. Gusto ko yung upo lang ako, nagmamanage. Ano kayo negosyo na yun? Hindi talaga ako into business, guys, kasi parang wala akong masyadong naiisip kung anong business ba talaga. Basta alam ko business, negosyo. Pero pagdating sa mga ideas, parang siguro wala akong masyadong idea. Ayan. So talagang yung kasabihan na business-minded, parang hindi ako masyado dyan, guys. Kasi pagka ang taong business-minded, hindi yan basta-basta talaga, talagang ura mismo yan, naiisip nila yan. Kasi nga, business-minded sila. Ang dali nilang makapag-isip ng mga bagay-bagay na pamaraan para makapagbenta, ayan, para makatumubo, paano pagulungin yung pera, nakikita, ayan, paano makaiwas sa utang. Siyempre, pag nagninegosyo tayo, guys, hindi maiwasan, may utang ka. Kasi may negosyo ka, siyempre, may utang ka din. Ganun lang yan. Ikot-ikot lang yan eh. Kumbaga, may tinda ka, may tubo ka, tapos yung tubo mo, paikutin mo, tapos gusto mong mag-expand ng yung business, kulang yung pangpuhunan mo, so kailangan mong umutang. Ganun yun ang point ko doon, guys, na bakit may utang. Bakit mga nagbi-business, bakit may utang. Kasi mayroon silang mga gustong
i-expand ng mga negosyo na hindi sapat yung kanilang puhunan. So, kailangan nilang manghiram, kailangan nilang mangutang para pangdagdag sa kanilang puhunan, pang-expand ng negosyo, ganyan. So, yun. Mayroon din pala akong konting kaalaman sa pagninegosyo, guys. Ayan. Nabasa ko lang din yan. Char. So, yun, guys. Diba? Mukha ba akong bagot dyan, guys? Hindi naman, diba? Mga kanta-kanta pa nga ako, guys. Kasi nga, malapit na ako matapos maghugas. So, naisipan ko, maglilinis ako. Magwawalis-walis, ayan, magligpit-ligpit. So, ayun, guys. Weekend nga. Medyo chill-chill lang muna ako ngayon. Walang pressure, ayan. Saya talaga kahit hindi ako pumapasok sa office or wala akong mga boss, kundi yung dalawang anak ko lang, yung aking parang boss ko kasi sila yung pinagsisilbihan ko, nasikaso ko, ayan, sila lang yung mga iniintindi ko araw-araw. So pag weekend, late na magising, so hindi ako nape-pressure na maghahandaan sila ng pagkain, ayan. So parang chill-chill lang ako, anong unahin kong gagawin, ayan. So yung anak ko, aalis siya today, ayan, may trip siya, may biyahe siya pupunta siya sa kanyang girlfriend. So ayan, yung mga gamit-gamit niya, tinabitagi ko lang muna kasi tapos hahandaan ko siya ng kanyang pambili ng gas daw. So, ayun. Kasi inisip ko, habang naalala ko, ihanda ko na. Mahirap na. Pag dinapuan ako ng limot, naku, maloko na. Kasalalay dyan yung panggas niya. So, ayun guys. Tuloy-tuloy lang ako dyan guys. Kasi konting walis-walis lang naman. Yan lang kayo naman pagka walang amo guys, walang boss. Nasa sarili ka lang ang tihanan. Kasi hindi ka pressure na, kailangan mo dyan tumba-tumbahin yung mga sa likod-likod ng mga kagamitan. Linisin mo, kalkalin mo, pasanin mo, ano mang gagawin mo dyan. Basta maglinis ka. Walang Sabado, walang Linggo-Linggo. Linis ka araw-araw. Yeah, feel ko yan guys kasi minsan na experience ko yan sa buhay ko. Nagkaroon ng amo, iba-ibang ugali, ayan. So pressure ako araw-araw guys. So yun lang guys, ang tangi kong ma-share sa inyo sa video na ito. Sana po nakakuha kayo ng kunting ideas, so kahit wala masyado itong laman. O sana natutuwa naman kayo sa video ko guys kasi ito lang yung mga ganap ko this morning.